Okay, just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan, ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga geng-geng, rugby, mga ungas na nagtatambay ng mga bata dyan, after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. Ulitin ko, wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ako kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Di ba? Tayo, pagkita mo sa YouTube, lahat ng pinakamagaling ng Pilipino nagbibideo ko, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock tayo, ha? Maliban, bibigyan natin ng exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, maawa naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan mag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Matulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Okay. Sunod. In-identify namin ang major, yung mga tourist hubs. In other words, yung mga gibigan dito sa Metro Manila. Mag-umpisa tayo sa BGC. Punta tayo sa Poblacion. Punta tayo sa Malate. Punta tayo sa Rojas Boulevard. Punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin ng intensified patrol. Diyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon na tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number 1, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number 2, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number 3, yung mga nagyayabang-yabang dyan paglasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin namin kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom eh. Diba? So tigil na yan.
Pag kayo magkapag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Wala na akong pakialam. Inaamin ko, nung bata ko, may kagaguhan ako, pero hindi ako nakulong. Pero ngayon, yung mga gago ngayon, tigil na yan. Tigil na yan, ha? Wala nang lasing-lasing sa kalye at maghahanap ng away. Kung gusto nyo maghanap ng away, puntahan nyo ako. Anytime. Diba? Ready naman ako dyan. Pero tama na yan. Tigil na yan naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gimikan dito sa Metro Manila. Uulitin ko, hindi lang po para sa Metro Manila to. Trial to this month, Metro Manila. Susunod to sa Cebu, Baguio, Bacolod, Davao, lahat po ng lugar na yan. We will make the Philippines safer. This is the Safer Streets Initiative. Nakakaasa po kayo na ang krimen ay bababa. Panghuli po, since 2016, focus crimes have gone down by 60% sa buong Pilipinas. Ngunit, pagtanong nyo sa publiko kung anong number 1 concern nila, sasabihin nila corruption, number 2, jobs, number 3, criminality. Mataas ang trust rating ng pulis. Mataas ang performance rating ng pulis. Mataas ang presyo ng shabu, kulang sa supply. Drug use is down. Pero high priority pa rin ang criminality. Bakit? Ang media po, ang first 3 leading stories nila araw-araw ay tungkol sa crime. If it bleeds, it leads. But I am not blaming the media. If it is what sells, then we must prevent it. Trabaho na namin yon. You can go on with your first 3 stories, but we will do our job to make the streets safer. Hindi nyo kasalanan yan. It is our job. Trabaho namin yan to prevent. Alam niyo, pag nilabas kami ng focus crimes, sa mga statistics na ganyan, wala naman nagbabasa dyan eh. Sa dulo ng lahat, kailangan, pag lumalabas ang tao sa bahay, pakiramdam nila, banayag sila, walang mangyayari sa kanila. Maraming salamat po. We will take questions from here. Okay, just to be clear, okay? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan, ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga geng-geng, rugby, mga ungas na nagtatambay ng mga bata dyan, after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, alam mo babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is an act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero, maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911.
at pupuntahan po ng pulis yan at papatigilin. Ulitin ko, wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ako kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Di ba? Tayo, pagkita mo sa YouTube, lahat ng pinakamagaling ng Pilipino nagbibideo ko, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock tayo ha. Maliban, bibigyan natin ng exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, maawa naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan mag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magtatrabaho yan, alas 4, gising na. Matulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Okay. Sunod, in-identify namin ang major, yung mga tourist hubs, in other words, yung mga gibigan dito sa Metro Manila. Mag-umpisa tayo sa BGC, punta tayo sa Poblacion, punta tayo sa Malate, punta tayo sa Rojas Boulevard, punta tayo sa Katipunan, Maginhawa, Timog, sa Quezon City. Lahat yan ay gagawa natin ng intensified patrol. Diyan, pwedeng nightlife dyan hanggang gabi. Pero magkakaroon na tayo ng police presence sa lahat ng mga lugar na yan. Ang gusto natin dito, number 1, yung mga magulang, pag alam nila mga anak nila ay lumalabas, siyempre, college. Ako, may mga anak kong college. Pag lumalabas, hindi mo mapipigilan yan. Pero gusto ko, safe lahat ng mga taong lumalabas. Number 2, yung mga turista. Dapat safe rin sila. Number 3, yung mga nagyayabang-yabang dyan paglasing, huwag na kayong puborma kasi huhulihin namin kayo. Marami dyan kasi matapang lang kung nakainom eh. Diba? So tigil na yan. Pag kayo magkapag-away sa club, makipag-away sa kalye, kukulong namin kayo. Wala na akong pakialam. Inaamin ko, nung bata ko, may kagaguhan ako, pero hindi ako nakulong. Pero ngayon, yung mga gago ngayon, tigil na yan. Tigil na yan ha. Wala nang lasing-lasing sa kalye at maghahanap ng away. Kung gusto niyo maghanap ng away, puntahan niyo ako. Anytime. Diba? Ready naman ako dyan. Pero tama na yan. Tigil na yan naghahanap ng suntukan o ng away sa gitna ng mga gimikan dito sa Metro Manila. Uulitin ko. Hindi lang po para sa Metro Manila to. Trial to this month, Metro Manila. Susunod to sa Cebu, Baguio, Bacolod, Davao. Lahat po ng lugar na yan. We will make the Philippines safer. This is the Safer Streets Initiative. Nakakaasa po kayo na ang krimen ay bababa. Panghuli po, since 2016, focus crimes have gone down by 60% sa buong Pilipinas. Ngunit, pagtanong nyo sa publiko kung anong number 1 concern nila, sasabihin nila corruption, number 2, jobs, number 3, criminality. Mataas ang trust rating ng pulis. Mataas ang performance rating ng pulis. Mataas ang presyo ng shabu, kulang sa supply. Drug use is down. Pero high priority pa rin ang criminality. Bakit? Ang media po, ang first 3 leading stories nila araw-araw ay tungkol sa crime. If it bleeds, it leads. But I am not blaming the media. If it is what sells, then we must prevent it. Trabaho na namin yon. You can go on with your first 3 stories, but we will do our job to make the streets safer. Hindi nyo kasalanan yan. It is our job. Trabaho namin yan to prevent. Alam niyo, pag nilabas kami ng focus crimes, mga statistics na ganyan, wala naman nagbabasa dyan eh. Sa dulo ng lahat, kailangan, pag lumalabas ang tao sa bahay, pakiramdam nila, banayag sila, walang mangyayari sa kanila. Maraming salamat po. We will take questions from here.